Ang Pilipinas po ay number 1 ulit, no? Sa ASEAN ranking. Number 1 ulit sa pagtaas ng gasolina. No? As per survey, ang Pilipinas ay nag-increase ng 126, no? Among ASEAN neighboring countries, mga kapatid. So ilan po sa atin dito ang, to be honest, ay affected at nag-aalala na? Hoy, ayaw aminin. Ayaw amenin, no? And somehow, alam po natin na tayo po ay affected. Of course, wala po exempted. Lahat tayo ay affected sa lahat ng mga nangyayari. Amen po ba? No? And it affects us emotionally. Bakit po? Kasi nandoon yung anxiety, nandoon yung pag-aalala. Hopefully, hindi. Psychologically, sapagkat alam ko pong maraming mga nanay at tatay ang mahirapan na naman sa budgeting. Spiritually, dahil with all those factors coming in, emotions, mental, affected po ang ating pong spiritual. Bakit po? Somehow papasok yung pagdududa. Somehow papasok po yung insecurity, yung parang walang katiyakan. And somehow affected po yung ating pong generosity in terms of giving. Bakit po? By instinct, natural po sa tao ang self-preservation. Amen po ba? Yung bang uunahin ko pa bang kapakanan ng iba kaysa sa kapakanan ng aking pamilya? Amen? No? At natural po yun sa tao. Hindi po yun maiaalis. Subalit, yun po ang kadahilanan kung bakit kinakailangan natin na maunawaan kung ano po ang prinsipyo na dapat ipinamumuhay natin ayon po sa Biblia, sapagkat inaalis po tayo ng Panginoon doon po sa ating kasarinlan na kapamaraanan tungo po sa paraan ng kaharian ng Diyos. Amen po ba? Kaya po, kinakailangan na ang bawat isa ay mahubog at magkaroon po ng kalinangan kung paano mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos sa larangan po ng pagbibigay. Amen? Of course, we are not only equipped and we should not only be equipped sa giving kung hindi sa bawat aspeto po ng ating paglilingkod. Amen po ba? Hindi po tayo kaiba sa panahon noon ni Paul. No? Sa panahon noon ni Paul ay marami din po silang pinagdaraanan, mga kapatid. Kaya kung ating pong titignan yung background ng ating pong teksto, mga kapatid, ito pong pangungulekta ay nangyari 25 to 30 years after ng Great Diaspora in Jerusalem. Ano po ba ang nangyari? Nung si Kristo po ay namatay, muli nabuhay, di ba nag-stay siya ng 40 days? Afterwards, in-empower niya ang mga disciples, stay in Jerusalem, and they prayed for 120 days. Amen? Ano po nangyari? Dumating po ang Holy Spirit, kumalat po ang Ebanghelyo, mga kapatid, ang evangelism, and lumawak po na lumawak ang ministry, ang Kristyanismo sa Jerusalem. Kung titignan niyo po, para ang bilis lang ng pacing, di ba? Padating ng chapter 2, 3,000 daily dinagdag. Padating po ng chapter 4, etc. May mga gathering. Chapter 5, may mga pledges na pinagbebenta yung mga ari-arian, etc. Padating ng chapter 6, persecution na ang nangyari. But in history, kung titignan po natin, it took 3 to 5 years. Pakinggan niyo po, 3 to 5 years muna ang dumaan na lumaganap ang Kristyanismo bago po nangyari ang persecution. No? Every day, ang kanilang gathering. Ibig sabihin po, kung talagang meron pong revival, ang isang bansa na mayroong revival, talagang nakakaagaw pong atensyon. Amen po ba? Kaya po, nag-init yung pong ulo nito po mga
pamunuan, especially po si Herod during this time, no? At si Emperor Nero. Kaya po dumating ang persecution sa bansang Israel, particularly sa Jerusalem. Kaya po sila kumalat. And then what happened? Because of the great persecution, yung mga believers in Jerusalem ay unable na malayang makapaghanap buhay. Consequently, ang result, ano po ang result? Crisis para sa mga Kristiyano, specifically sa mga Kristiyano. Amen po ba? No? Ngayon po, ang crisis na nangyayari sa atin is general, pangkalahatan. Amen po ba? No? Pero during that time, ang crisis na nangyari ay specific lamang sa mga Christians kasi sila lang yung hindi pwedeng malayang magtrabaho. Sila lang yung hindi pwedeng pakalat-kalat. Bakit? Dahil pag nalaman sila ay Christian, sila po ay huhulihin at ang ending ay kamatayan. No? Sabi mo nga sa katabi mo, pasalamat ka. Walang ganon sa atin. Amen po ba? Kung tutusin po, napakasimple pa lang ng krisis natin hinaharap, mga kapatid. Amen po ba? And so, after that, nabalitaan po ng mga Kristiyano, no, especially ng mga apostles, okay, kaya ang una pong mga nagbigay ay ang mga Christian sa Antioch. That was around 15 years, no? And then, after a while, 25 to 30 years, nangolekta po ulit si Paul, no, ng offering, ng pledges. Gaano katagal yung crisis na hinarap ng mga Christians? Ang tanong po, gaano kaya katagal tong crisis na haharapin natin ngayon? Sabi po ng gobyerno, walang crisis sa langis. After a week, pumirma ng emergency energy crisis. O ba? State of energy calamity. Amen po ba? Tapos, ang sabi ay hanggang April na lang daw. Kaya babalik na po talaga tayo sa kalabaw. Kaya mga tura-tura, no? Kabayo. O kaya babalik tayo sa ginaganon na lang. Hanggang kailan kaya ang krisis, mga kapatid? At ang tanong, gaano kaya kahaba ang PC mo? Ilang kumpanya kaya ang magsasara? Kasama kaya ang kumpanya ninyo? Ang kumpanya namin? Wag naman, in Jesus' name. No? Hello? Kaya po kung minsan, pagka dumarating po ganitong pagkakataon, mapapaisip ka, di po ba? Naku, kailangan na natin magtipid. Oh, bawal mo na gastos, bawal mo na SM. Amen? Bawal mo nang akwatsa, no? O mga Bisaya, ha? Bawal mo nang maging gastador. Okay? Napaka-judger ni Pastor. Bisaya din po kasi ako eh. Okay? Di naman obvious, no? So, nangolekta po si Paul, mga kapatid. Ang konteksto, ang mga taga-Korinto, sila po ay mayayaman. Sino pong mayayaman dito? Taas kamay. Purihin si Lord. Pero mga kuripot. Kuripot din. No? Kaya ang 1 Corinthians, todo po ang sermon ni Apostle Paul, no, mga kapatid. Kasi naturingan po na sila ay mayamang iglesia, pero sila rin po yung mga kuripot. Sila rin po yung mga hindi marunong magbigay. Okay? Kaya nangolekta po si Paul, pinauna po niya si Tychicus para po i-remind sila at kolektahin yung gift para pagdating po ng mga kasama ni Paul from Macedonia, hindi po nagmumukhang parang napilitan po ang mga taga-Korinto. Ibig sabihin, Paul is now teaching, no? He is teaching the Corinthians to give cheerfully. He is equipping, pinamamalas po at ipinamamalay po ni Apostol Pablo kung ano po ang daan, ano po ang pamamaraan sa kingdom po ng ating Panginoon. No? Kung 25 to 30 years po nangyari ito after ng Acts chapter 2. Meaning, no? Next po tayo, the most of the churches were in a mature, balik po tayo Ate Ping, doon po muna tayo sa background. Yan. We're in a mature and active state, and Paul took this opportunity to teach the Corinthian believers to give cheerfully. Biruin niyo po kung gano'n na pala katagal ang church,
dapat talaga marunong na po silang magkaloob. Amen. Dapat talaga hinug na ang kanilang kaisipan. Amen po ba? Dapat maluwag na sa kanilang puso ang pagbibigay dahil dapat nauunawaan na nila kung ano talaga at paano mamuhay sa kaharian ng Panginoon. Amen po ba? So, this is now the opportunity for Corinthian people to learn, mga kapatid, kung paano po magbigay cheerfully. No? So, what is the substance of cheerful giving, mga kapatid? What is cheerful giving? Meron po tayong 5 points na pag-aaralan ngayong umaga. So, kung yung 3 points ko, inabot ako ng 45 minutes. Kaya yung mga 5 points natin, 1.5 hour. Tayo, ano? Okay po. So, what is cheerful giving? Tingnan po natin sa verse 6. The point is this: whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Karamihan po, pakinggan niyo po ito. Karamihan po sa mga mananampalataya and even preachers, kapag nabasa po ito, mga kapatid, they will already jump doon sa conclusion na dapat todo bigay. Dapat ibigay natin lahat. No? Mag-ingat po tayo. Diyan po maraming nagugoyo ang mga prosperity gospel. No? Na kapag inubos mo ang laman ng wallet mo sa araw na ito, bibigyan ka ng Diyos ng 2-story house. Ayan na, imaginein mo na. Kung ano man ang naiisip mo, ipagkakalob sa'yo ng Lord yan. Basta sumunod ka ngayon. Gamitin po itong whoever sow bountifully knocks. Na? Huwag natin kalimutan that the Bible teaches us to be good stewards. Amen po ba? Kaya po, cheerful giving is a reflection of a disciplined mind. Sabi nga po natin, disciplined mind. Giving is complementary to stewardship. Tandaan niyo po ito, hindi dapat magkasalungat ang pagbibigay sa tamang pagmamanage ng pera. Amen? Ang sabi ng Panginoon in Matthew chapter 24 na ang isang mabuting steward ay ibinibigay ang pagkain sa tamang panahon. Okay? Correct and proper allocation of your money. Cheerful giving is a reflection of a disciplined mind. Ang ibig sabihin, ikaw bilang taong pinagkalooban ng Diyos ng kayamanan na yan, dapat meron ka ng understanding that your money is not yours. Amen? And you are to manage your money. Therefore, you have to properly allocate your money based doon po sa dapat patutunguhan ng iyo pong ari-arian at tinatangkilik. Amen po ba? No? Yung iba pong mga financial experts, sinasabi po nila, 50% goes to expenses. Hindi po yun i-account against sa'yo ng Lord. Hindi po magagalit sa'yo si Lord. No? Kung meron kang 50% allocated to expenses. Amen po ba? No? Yung iba, 5% for savings, hindi po magagalit sa'yo si Lord kung magsisave ka. Yung iba, mayroon 10% for the tithes, dapat talaga meron. Amen po ba? And yung iba, nag-allocate ng 5% for benevolence. Ano po ibig sabihin ng benevolence? Doon nyo po kukunin yung pong mga emergency na bibigyan nyo po ng tulong. Hello? Management is discipline. Stewardship is discipline. In the same way, cheerful giving reflects your disciplined mind. Bakit? Bago ka pa man magkaroon ng opportunity na meron kang pagbibigyan, meron ka na naka-allocate para sa kanila. Amen? Hello? Kaya po, hindi po siya sumasalungat doon po sa stewardship, tapos sa cheerful giving, na sinasabi natin na parang, para makapagbigay ka ng dapat malaki. No? Remember, you are a steward of God. You have to distribute the money, distribute the food in the household at the right time.
Are you with me? Naunawaan po ba natin? Ibig sabihin, kung ikaw po ay nagkakaloob sa Panginoon, inubos mo lahat. Habang alam mo na meron kang immediate na pangangailangan, that's not being stewards. No? That's being impulsive. Parang na-hype ka. No? Parang nadala ka ng bugso ng iyong damdamin. That's not being cheerful. That's impulsiveness. Hello? No? Being equipped in giving sometimes means going beyond what is apportioned. Ibig sabihin po, may inallocate ka na, ito na, budgeted na, okay? Kung minsan, talagang nakikita mo yung needs, no? And you decided, no, in your heart na ibigay ng mas higit pa doon sa pangangailangan. Nakukuha po ba natin? No? Ibig sabihin po, lilinawin ko, no? Dahil ikaw ay steward, naka-allocate na po yung budget. No? And because of the need na nakita po ninyo, sometimes you decide in your heart to go beyond doon sa kung ano yung inallocate. Hello? Or, doon sa allocated natin, supposedly pwede kang magbigay ng 300, but you have 1,000 pesos in your allocation. No? So you decided to give more than, no? Because you have already saved doon po sa inallocate po ninyo portion of your money. Amen po ba? Ang hirap naman po, Pastor, mag-allocate kung nauna na po ang utang. At mas malaki pa ang utang kaysa sa income. Mamaya po pupunta po tayo doon. Ano? Okay po. Number 2, cheerful giving is an attitude of a transformed heart. Okay? Cheerful giving is an attitude. Sabihin po natin attitude. Okay? Of a transformed heart. Verse 7. Ano po sabi dyan sa verse 7? Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. Ito po yung sinasabi natin kanina, hindi po parang impulse. Na-hype ka lang, no? Kaya napabigay ka ng malaki. No? Ang isang nabuting steward ng Panginoon, meron na siyang allocated budget, ngayon, masaya siya nakapagkakaloob dahil alam niya sa sarili niya na kaya pa niyang ibigay itong bagay na ito. Amen po ba? No? Hindi po na-hype lang, mga kapatid. Kung minsan, ito po ang problema sa atin, and admittedly, mga kapatid, dumaan din po ako sa mga ganong mga choices sa buhay, no? Yung bang parang wala kang budgeting na ginagawa. Sino po dito nagbabudgeting? Seryoso? Meron kayong listahan? Okay? Pero kayong, kumbaga, ito para dito, yan para doon, no? Okay? Ako medyo late na natuto sa buhay. No? Dumating ako ng parang pag-aasawa eh. Sakala ako natutong mag-budgeting. Pero marunong po akong dumiskarte kung paano po gumawa ng pera at maghanap ng pera. May mga racket-racket po ako noon. Okay? Kaya lang walang budgeting. Amen po ba? No? So, there was a time na every time mayroong pledges, may mga giving, wala nang isip-isip kung meron pa ba akong ganito, ganyan. Bigay po ng bigay. Pangalawa, dahil required. No? Isa po kasi sa mga, pagdating po kasi sa mga activities and programs, ang mga pastors po talaga ang unang-unang nagsiseed. Amen po ba? So, wala nang isip-isip sa budget, bigay na po kaagad, without realizing, wala pala akong naka-allocate para doon. No? And so, ang tendency is, ubos na yung pera, meron kang need na nag-a-arise, so ang kinakailangan kong gawin ay humanap ng mautangan. Tama? Relate match? Relate match na? Kasi parang, kinakailangan masolusyonan mo itong problemang ito, hahanap ka ng mautangan, itatapal mo dito, utang din yung tinapalan mo, so pareho na nagtubo. Alam ko, relate kayo yung mga nanay dito, no? Okay? So sabi dito,
cheerful giving is an attitude of transformed mind. Ang epekto or transformed heart, ang epekto po, kapag hindi po tama ang ating budgeting, alam niyo po kadalasan, hindi po great gratitude or happiness ang nagiging result ng puso natin. Ang result po ay mali. Ay, sana pala hindi ko muna naibigay. Or kaya sinabi natin, naibigay ko kasi. Nandun na. Kaya alam niyo po, nag-expect tayo ng blessing. Kung minsan, ang nangyayari tuloy, curse. Not because God cursed us, but because wrong decision. Mali po ba, Pastor, ang magbigay kahit wala ka ng pera? Hindi po. Kaya lang ang mali, yung hindi ka good steward ng Panginoon. Hindi ka naging good steward. Bakit po? Hindi mo ibinigay yung tamang pagkain, allocated portion at the right time. Hindi po contradiction yon. Complementation yon. Ibig sabihin, dapat nag-aayon at nagtutugma itong dalawang ito. Amen po ba? Yes, nagbigay ka ng malaki, ubos yung pera ng wallet mo. At the end of the day, sinabi mo, ay kasi, kakamot-kamot ulo ka. Hindi ka nagdi-display at nagpapahayag ng wisdom galing sa Panginoon. Ang nangyari, yung cheerful giving mo, regrets. At sumasalungat ka tuloy doon sa pamantayan or sa image na nais ng Panginoon ipamuhay natin. What is that? A good manager, a good steward. Amen po ba? Are you with me? Kaya alam niyo po ang JCC, tapos na po tayo doon sa hype. Amen? Mga na-born again na po tayo. Amen po ba? Yung ating mga pastors na born again na po. Amen. Yes, we encourage to give. Yes, we teach the Bible to give. Pero we are teaching you through the Scripture how to give properly and cheerfully. Amen. Inom po muna akong tubig. Pag sobrang puyat po ako, ay madali pong nanunuyo ang aking lalamunan. Number 3, cheerful giving is an opportunity to strengthen faith. Verse 8 to 9. Ano po sabi dyan? Sabi po rito, and God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. Sabihin na po natin, God is able. Yan. Okay. Sabi po rito, believing that God is able. Amen po ba? Paano po ito, Pastor? Ito yung pagtatagpo ng disciplined mind at ng faith. Okay? Sa disciplined mind, you are taking control of your disbursement. Pag sabi natin disbursement, yung paglabas ng pera. Tama? Okay. In your strengthened faith, nakita mo yung allocation mo, ito yon. Pakinggan po natin mabuti. Ito yon. Nakalaang pera para itulong. Amen po ba? Now, hindi nangangahulugan na dahil God is able, magbibigay ka ng pera, sasamahan mo ngayon ng pagtatamad-tamad. Hindi ka papasok sa trabaho, okay lang. God is able naman to provide. A disciplined mind will say, okay, ito na yung budget, naubos na, nagamit na sa gawain ng Panginoon or kahit sino man yan na natulungan mo, still that's part of the ministry, part of the works of the kingdom. Amen po ba? And so, the disciplined mind would say, okay, hindi ako pwedeng umabsent ng isang araw sa isang linggo dahil meron akong kinakailangang punan. Halimbawa po, merong pledging, 1,000 pesos. Nag-pledge ka. Anong gagawin mo ngayon? Ibabayad ko muna ito pang kuryente. Kasi God is able to provide. Hello? Hindi. Ang gagawin mo, okay, I will pledge 1,000. Paano ko gagawin tong 1,000 na to? Pagtatrabahuan ko to.
Kung kinakailangan i-work out ko overtime, kasi ito lang yung budget ko eh. Nakakuha niyo po? That is stewardship, disciplined mind, and faith. Para pag bless ka ng Lord, dahil hindi ka nagpabaya, meron ka pang extra. Dahil yung pong plinedge mo ay win-work out mo, nung bless ka ni Lord sa ibang pamaraanan outside your control, meron ka pang extra. Are you with me? Hello? Kaya si Paul, alam niyo po kung anong ginawa ni Paul? Hindi po siya tatamad-tamad. Hindi po siya umasa ng support. Ano sabi ni Paul? Para wala kayong masabi at hindi niyo may pamukha sa akin, tapos mapapahiya pa yung gospel, mababahira ng korupsyon. No? Kasi sabihin niyo, si Paul naman, panahingi lang yan eh. Hindi. Anong ginawa ni Paul? Nagtrabaho ako to set an example. Hello? Ibig sabihin, the need of the kingdom is not by faith alone, but your faith, you work it out, no? By doing. Amen po ba? No? So hindi po siya, God is able to provide. Hindi po siya umupo, nag-preach, hindi. Nagtrabaho po siya, believing that God will bless the works of His hand. Amen? Deuteronomy says, it is the Lord that gives you the ability to produce wealth. Ibig sabihin, you have to work, you have to do, because God has already given you wisdom to work out the blessing. Amen po ba? Mga kapatid. So, sabi ito, God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. Ano po ibig sabihin? No? Sabi po dyan, saan ba tayo? Your ability to give is connected in your ability to believe. No? Ano po ibig sabihin yan? Your ability to give is connected in your ability to believe. Ang bawat isa po sa atin ay may kakayanan na turuan ang isip, turuan ang damdamin na magtiwala sa Panginoon. Amen po ba? Nakikinig pa po ba tayo? Parang tinutulugan nyo na po ako. Akala ko ako yung pagod eh. No? Ang bawat isa sa atin ay may kakayanan na mag-respond. Amen po ba? And yung pong ating pag-respond, madalas po based sa ating pong mga karanasan. Bako, ikaw po ay lumaki sa isang mahirap na pamilya, no? Sanay kang mag-struggle, sanay ka na na dumaan sa paghihirap. Amen po ba? Now, in everything that you do, kung minsan, nandun talaga yung, sige, trabaho lang kasi alam ko meron itong magiging resulta. Amen po ba? In the same way, kung tayo po ay talagang nakaranas po ng kabutihan ng Diyos, kung minsan pag meron tayong pagdadaanan dito, tinuturuan mo na yung isip mo na, okay lang yan. No? Kahit hindi mo pa nakikita yung magiging resulta, kahit hindi mo pa nakikita kung ano ang mangyayari sa inaharap, kiniklaim mo na at pinagkakatiwalaan mo ng mangyayari. Amen po ba? So, it's teaching. Yung pong pananampalataya. Ang ibig sabihin po mga kapatid, cheerful giving, kapag ikaw ay nagkaloob, no? Pinaniniwalaan mo na kaya itong ibalik sa iyo ng Panginoon. Okay? Bakit po? Ano po ang purpose? No? Sabi po sa verse 4, sa pang-apat, cheerful giving is a doorway for a greater ministry. Verse 10 to 11. No? Verse 10 to 11, sabi po dyan. Basahin nga po natin. Sabi po sa verse 6, di ba? Those who will give bountifully, no, will abound bountifully. Amen po ba? Dito po sinabi na ang Lord ang magsusupply ng seed, no? Para yung pong ating good works ay mas lalo pang mag-increase. So, cheerful giving is a doorway, pintuan, gate, para lalo pang mag-increase ang ating pong kayamanan. Amen po ba? No? Alam niyo po, ang giving
ay isa po sa mga kapamaraanan upang ang pagpapala ng Diyos, and this is material, ang pagpapala ng Diyos ay dumaloy sa bawat isa. Amen po ba? Upang mas lalo pang mag-increase ang atin pong mga ministeryo, mga kapatid. Okay? God will increase your supply for even greater works. Be blessed in every way to give in every way. No? Sabi mo nga sa tabi mo, lubos kang pinagpala ng Diyos. Meron po tayong kasabihan, walang mayamang hindi nangangailangan, walang mahirap na hindi nakapagbibigay. Amen po ba? Sino po mahirap dito? Wala. Mayaman. So, ibig sabihin may pangangailangan din tayo. No? Mga mayayamang may pangangailangan. Hello? No? Kapatid, ang pagbibigay ng may kagalakan ay nagiging daan ng pagpapala. Amen. At kaya ka pinagpapala ng Diyos para lalo ka pa pong makapagbibigay. So kung yung allocation mo na 5%, nung ikaw ay nagbigay kay Lord, no? Nagbigay sa gawain ng Panginoon, nung allocation mo na 5%, nagtototal lang ng 1,000, baka gagawin ng Lord yan na 5,000. Ibig sabihin po, lumalago yung source of income mo. Amen po ba? Lumalaki ang iyo pong tinatangkilik, mga kapatid. Amen? And ito po ay, again, hindi po ito pang hype, basic principle. You are a steward of God, properly allocate, no? Doon sa allocation mo, mag-decide ka how much you give with your faith, no? Trabahuin mo kung ano yung paghihirap, ano yung ibibigay mo para sa kingdom ng Panginoon, no? Believing that God is gonna increase your income. Amen po. And so, magkakaroon ka pa po ng maraming opportunity pa to give. Hindi ko po naisip pagmalaki, pero alam niyo po, nung ako po kami po ni Mrs. ay ikinasal, nagkaroon kami ng first Christmas, di ba dito? Second Christmas, kung di ako nagkamali. Kasi syempre, nandun kami sa aming labing-labing, di ba? Ng first, Christmas. Okay? So, sa second Christmas, syempre na-witness ni Flay yung pong naging practice natin dito, no? Nung iilan natin mga kapatiran na out of their generosity, talagang nagbibigay po sa gawain ng Panginoon tuwing Christmas. At hindi naman po yung tuwing Christmas no? Kaya lang, parang napakasaya tignan yung mayroong pumipilang senior citizen, no? Na kahit na itim pa yung buhok kasi kinulayan lang, pumipila na. No? Okay? May kulay kasi kaya hindi halata Alam niyo po ang naging po ng puso namin. Sana next time tayo naman, no? Ang makapag kaloob. And purihin po ang Panginoon. In reality, kami po ay may utang. Okay? Pero talagang with prayers and with thanksgiving, talagang sinikap po namin na somehow ay makapagbigay. No? Last December. And talagang nagagalak po ang aming mga puso, mga kapatid. And I want to be honest with you with this. Ang inyo pong pastor na nangangaral sa araw na ito, in reality, I am in debt of around 600,000. Maliit lang, no? Ha? No? I'm not sure kung ang ilan sa inyo, magkano utang. Pero, minsan nagkakausap pa ni Derek, parang, kumuha kasi siya ng laptop Di na siya mapakali sa 2,000 niyang monthly. Di ba, Derek? No? Parang nervous na po siya sa 2,000 niya monthly. No? Parang feeling niya, kinakailangan niyang pagtrabuhan sa buong buhay niya yung 2,000. Pas kasi yan, ganito yung tithes niya, hindi niya naibigay yung last time, di ba? Hindi niya naman naibigay. Sabi ko sa kanya, alam mo pre,
Nakita ko sa kanya. Alam mo, pre, ito yung binabayaran ko monthly. 70,000. Binabayaran ko monthly. Sabi niyo, ang kita ko 20,000 o 30,000, kasama na po yung mga love gift. Ang kita ni Mrs. 45,000. Uy, nilalahad ko na yung... nilalahad ko na no? But it does not stop me. No? Hindi po ito nagpumigil sa akin para ibigay ko kung ano yung nararapat para sa Panginoon. And that is the tithes. Di ba? Yung 10%. Okay? Sabi ko sa kanya, I challenge you na i-distribute yung dapat na para sa Panginoon or i-manage mo yung dapat para sa Panginoon, no? Accordingly. Huwag mong gawin dahilan na dahil meron kang ganito, meron kang ganyan, hindi mo na ibigay yung nararapat para sa Panginoon. Amen po ba? Sabi ko, ito yung kailangan ko ngayon, I need 17,000 by Monday. Gusap tayo Sabado, no? By Monday. True enough, the Lord is good. Alam niyo po, binigay ko yung tithes ko para sa Panginoon. Meron pa tayong mga pledges noon, around mga 2,000 po yata. Aray ko, sumasakit yung rayuma ko. No? True enough, the Lord is good. Pagdating po ng Monday, may nag-send po sa akin 35,000. No? Ang hina naman ng palakpak natin para sa Panginoon. Thank you, brother. Damang-dama mo talaga ako. Hello? Giving what is rightfully needed according po sa kalooban ng Panginoon. Amen po ba? And even now, mga kapatid, ramdam na ramdam ko, yes, I am in debt, pero ramdam ko pa din yung kaluwagan ng alam mo yun, yung paano mo basta, i-revolve yung fund na kaloob sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Alam ko po, daman-daman nyo rin ako, may mga utang din kayo eh. For sure. Number 5, cheerful giving ignites deeper worship. 12 to 15. Giving is not just supplying the needs. It is also overflowing in thanksgiving. I remember Pastor Boy kanina sa devotion. Parang ang liksi-liksi niya, ganyan-ganyan. Kung ano-anong malulokong pananalita. Pero lumabas din nung during devotion na ang kanyang puso ay punong-puno ng kagalakan. Si Ate Mayan po ay, by the way, naras pa po kahapon. No? Pero ngayon po ay nakalabas na sa ospital. At ang kanya pong puso ay punong-puno po ng kagalakan, knowing na meron pong mga taong nag-abot, tumulong sa pangangailangan po ng ating pong mga kapatid. Amen po ba? No? It overflows joy sa puso ng bawat isa. Amen? By the way, you have to be informed na ang ating pong mga kapatid na nasa Israel, si Sister Maita at ang kanya pong boyfriend na mga kapatiran po natin dito sa gawain. Siya po ay ating pong number 1 supporter sa mga gawain po. They are now in Israel, wala pong trabaho, at wala din pong support from the government. No? So, we are mobilizing support, no? Sa ating pong mga kapatiran dahil ang meron lang daw po sila ngayon na ginagamit nila is yung kanilang ipon. No? Talagang suspended po lahat ng work sa Israel kasi kung mapapansin niyo po, pumapasok na po at nakakalanding na ang mga missiles, no? Sa Israel. Yung kanilang Iron Dome, hindi na po nakaka-intercept 100%. No? Pumapasok na po ang mga bomba dahil meron daw bombang Iran na yung component sa loob, meron biglang nagbi-break out. No? At yung interception, dapat isang ganun lang, kung meron mga humihiwalay bigla na bomba, so talagang minsan may mga lumulusot. Amen po ba? So, the 100% hindi po operational ang iba pong mga establishment at naapektuhan po ang ating mga kapatid. So we are collecting support for them. Nag-start na po ang petsayan. Okay? And hopefully po ay ganun din po yung ating pong mga other churches, mga kapatid. Amen po ba? But sabi ito, giving is not just supplying the needs. It is overflowing in thanksgiving. People will glorify God because you have shown
the mark of a true believer. Ano po sabi dyan? Sa verse 12. For the ministry of this service is not only supplying the needs of the saints, but it is also overflowing in many thanksgiving to God. By their approval of this service, they will glorify God because of your submission that comes from your confession of the gospel of Christ. Listen to this. Kung ikaw ay nagpuproklama na Kristiyano, sabi dito, in your confession, you submit yourself in the gospel, and proof of that submission is cheerful giving. If you in your heart, punong-puno po ng inis, punong-puno po ng pagkabagabag, dahil meron pong pangangailangan sa gawain ng Lord, nangungulekta, nagbibigay, punong-puno ka ng inis, ano ba yan? Nagyar na naman, giving na naman. Kapatid, that is not the mark of being a true Christian. That is not a confession of a believer submitting to the gospel. Sabi nito, cheerful giving is showing that you submit to the gospel. Amen po ba? Nagpapailalim ka. Ipinapasakop mo ang iyong kalooban doon po sa sinasabi ng salita ng Diyos. No? Nabahagi ka sa kaharian ng Panginoon, bahagi ka sa household ng Panginoon, na kung ano man ang nararamdaman ng iyong kapatiran, ay dama mo rin. Amen po ba? Ang mentality dapat ng isang Kristiyano, yung kasama mo, yung kapatiran mo ay kapamilya mo. Kung minsan, higit pa nga sa tunay na pamilya eh. Di ba? Ramdam niyo po ba yon? Kung minsan po yung biological brother, biological sister, biological auntie, tito, hindi mo mararamdaman yung support. Hindi mo mararamdaman yung kanilang care. Sino po mas una natin nararamdaman? Kung minsan po yung mga nasa gawain, yung ating pong mga kapatiran. Amen po ba? Bakit po? Because our heart, ang ating pong puso ay punong-puno po ng pag-ibig ng Panginoon. Amen po ba? So sabi dito, yung pong cheerful giving ay patunay na talagang ikaw ay pinapailalim mo ang iyong puso, ang iyong pong buhay, ayon po sa salita ng Panginoon. Patunay na talagang ikaw ay mananampalataya, na yung dinideklara ng iyong labi, pinatotohanan po ng iyong mga gawa. Are you with me? Kaya you have to question yourself, question your heart. Bakit ba ako nananaghili sa tuwing may pangangailangan at pangungulekta sa gawain ng Panginoon? Baka mali ang attitude mo. Baka mali ang pananaw mo. Baka mali ang iyong pagtingin sa pagbibigay. Baka tingin mo sa pagbibigay ay ninanakawan ka. Kapatid, hindi. Binigay sa'yo ng Diyos yan para i-manage mo at ibigay mo sa nararapat na pangangailangan, akto sa panahon. Amen po ba? Hello. Bilang pagtatapos po mga kapatid, sabi po rito, in application, giving is a way of life. Gawin po natin way of life, part ng ating buhay, lifestyle. Amen po ba? That every believer should learn to walk. Dapat po maging buhay na po natin. Bahagi na ng ating katauhan ang pagbibigay. The scripture is teaching us to be selfless, not to be selfish. Sa Bisaya pa, selfish. No? Huwag po tayong selfish. Maging selfless po tayo. Okay? To deny ourselves and not to deny others. Kung minsan kailangan mo isang tabi yung personal mo para ibigay sa pangangailangan ng iba, lalo na kung immediate and emergency. Amen? The theology of the text, the Lord enables His children to give. Hindi po ikaw, hindi po yung trabaho mo, hindi po yung kalakasan mo, hindi po yung wisdom mo. It is always the Lord that gives you the ability. Amen po ba? And even giving, it is the Lord that will give it into your heart to give cheerfully. The Lord blesses the cheerful giver abundantly. That's the principle.
Whoever sows sparingly, kakapiranggot ang tinanim, kapiranggot din ang aanihin. Pero ang sino man nagbibigay, nagtatanim ng maraming binhi, marami din ang aanihin. Amen po ba? Basic principle. Kung magtanim ka ng isang binhi, aani ka ng 4 hanggang 5 suway ng mais. Amen po ba? Pero kung magtatanim ka ng ilang square metro na mga binhi, mga kapatid, marami din po tayong aanihin. But again, remember, it is the Lord that bless the cheerful giver. Amen? Let us be equipped, make the giving a lifestyle, maging parte po ng ating pamumuhay at maging ating character and attitude sa harapan ng Panginoon.